Sa loob ng mahabang panahon, maraming Pilipino ang nagtatanong, kailan ba talaga magiging ganap na modern at combat-ready ang mga barko ng Philippine Navy? Ilang taon na nating naririnig ang modernization program, mga bagong frigates, missiles, radar systems, at iba't ibang upgrades. Pero ngayong may bagong lumabas na imahe, tila may malaking development na naman tayong nasaksihan. Missile at torpedo ng BRP Miguel Malvar kinabit na. Oo, tama ang narinig ninyo. Isang post mula sa Filipino defense enthusiast na si Parabellum sa X account na @Horizon 3 ang nagpakita ng mga larawang nagpapakita sa BRP Miguel Malvar o FFG-6 habang kinakabitan at nilalagyan ng mga mabibigat na armas. Hindi simpleng bala o machine gun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin ay mga anti-ship missile at anti-submarine torpedo na may kakayahang baguhin ang antas ng depensa ng barkong ito. Sa mga larawan, makikita ang naval crew habang gumagamit ng crane para maingat na ilipat at ikabit ang K745 Blue Shark anti-submarine torpedoes at ang SSM-710 KC Star surface-to-ship missiles. Kitang-kita rito ang seryosong paghahanda ng barko at ng mga tauhan nito. At mas naging espesyal pa ang update na ito dahil lumabas ito kasabay ng unang commissioning anniversary ng BRP Miguel Malvar. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit maraming defense observers ang natuwa sa development na ito? At gaano ba talaga kalakas ang mga armas na ito? Pag-usapan natin. Unang-una, para sa mga hindi pa gaanong pamilyar, ang BRP Miguel Malvar ay isa sa pinakabagong assets ng Philippine Navy sa ilalim ng modernization program ng bansa. Ang pangalan nito ay hango kay General Miguel Malvar, isa sa mga kilalang bayani ng Pilipinas noong panahon ng Philippine-American War. Hindi lang pangalan ang mabigat dito, maging ang kakayahan ng barkong ito ay dinisenyo upang makasabay sa mga modernong pangangailangan ng maritime warfare. Sa modernong panahon kasi, hindi sapat na malaki lang ang barko. Hindi rin sapat na maraming crew o mabilis ang takbo. Ang tunay na sukatan ngayon ay kung gaano kahusay ang sensors, radar systems, communication systems, at syempre, mga armas. At dito pumapasok ang dalawang pangunahing armas na nakita sa BRP Miguel Malvar. Simulan natin sa SSM-710 KC Star surface-to-ship missile. Ang C-Star ay isang anti-ship missile na gawa ng South Korea. Ang pangunahing trabaho nito ay hanapin at wasakin ang mga barko ng kalaban mula sa malayong distansya. Hindi ito parang ordinaryong rocket na diretsyong lilipad papunta sa target. Ang missile na ito ay gumagamit ng advanced guidance systems upang masundan ang target nito kahit gumagalaw pa ito. Isipin ninyo ito, halimbawa may kalabang barko na nasa malayong bahagi ng karagatan. Kapag natukoy ito ng radar systems ng BRP Miguel Malvar, maaaring i-launch ang C-Star missile at ito ay lilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat. Ang tawag dito minsan ay sea skimming capability. Bakit mahalaga yon? Dahil habang mas mababa ang lipad ng missile, mas mahirap itong makita ng radar ng kalaban. Ibig sabihin, mas kaunti ang oras ng kalaban para mag-react at maghanda ng depensa. At kapag tumama ito sa target, hindi biro ang magiging epekto. Hindi lang simpleng butas sa barko ang pinag-uusapan dito. Posibleng magkaroon ng matinding structural damage na maaaring mag-disable o tuluyang makapagpalubog ng target depende sa sitwasyon. Pero kung ang C-Star ay para sa barko sa ibabaw ng dagat, ang susunod na armas naman ay para sa mga kalaban sa ilalim ng dagat. Ito ang K745 Blue Shark anti-submarine torpedo. Sa modernong naval warfare, isa sa pinakamapanganib na kalaban ay hindi agad nakikita. At iyon ay ang submarino. Mahirap silang ma-detect dahil nasa ilalim sila ng tubig. Tahimik silang kumikilos at maaaring magtago sa malalawak na bahagi ng karagatan. Sa katunayan, maraming military experts ang naniniwala na ang submarine ay isa sa pinaka-epektibong asset sa anumang naval conflict. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng anti-submarine capability. Ang Blue Shark torpedo ay idinisenyo para hanapin at sirain ang submarines. Kapag nakakita ang sonar system ng barko ng posibleng submarine threat, maaaring i-deploy ang torpedo. Pagkatapos mailunsad, hindi ito basta-basta diretsyong tatakbo lang. May sarili itong sensors at tracking systems upang hanapin ang target sa ilalim ng dagat.
Parang may sarili itong isip sa paghahanap ng target. Kapag natukoy nito ang submarino, mabilis nitong hahabulin ito hanggang sa maabot at tamaan ang target. At dito pumapasok ang malaking pagbabago. Noong mga nakaraang taon, madalas nating marinig ang mga balita tungkol sa acquisition ng mga barko, pagdating ng mga bagong kagamitan, o paglagda ng iba't ibang defense agreements. Pero iba ang usapan kapag nakikita mo ng aktwal na kinakabitan ng totoong armas ang isang barko. Ibig sabihin, hindi na lang ito nasa papel. Hindi na lang ito plano. Hindi na lang ito future capability. Unti-unti na itong nagiging aktwal na operational capability. At para sa Philippine Navy, mahalagang hakbang ito. Lalo na ngayong mas nagiging komplikado ang sitwasyon sa rehiyon. Hindi naman sekreto na tumitindi ang mga usapin sa maritime security at territorial concerns sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Mas dumarami rin ang mga bansa na nagpapalakas ng kanilang naval assets. Kaya natural lang na kailangan ding tiyakin ng Pilipinas na may sapat itong kakayahan upang protektahan ang sariling maritime interests. Hindi ibig sabihin nito na naghahanap tayo ng gulo. Magkaiba ang pagiging handa at pagiging agresibo. Ang layunin ng modernization ay deterrence. Sa madaling salita, kapag alam ng ibang bansa na may sapat kang kakayahan para protektahan ang sarili mo, mas nagiging maingat sila sa kanilang mga kilos. At iyon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng defense capability. Ang kakayahang pigilan ng problema bago pa ito magsimula. Isa pang napansin ng maraming netizens sa mga larawang lumabas ay ang professionalism ng mga crew. Makikita kasi kung gaano kaingat ang proseso ng paglipat at pag-install ng mga munitions. Hindi simpleng trabaho ang paghawak ng mga ganitong armas. Bawat galaw ay may kasamang safety protocols. Bawat hakbang ay kailangang eksakto, dahil isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng malaking problema. At ipinapakita rin ito ang pag-unlad hindi lamang ng kagamitan kundi pati ng kakayahan ng mga tauhan ng Philippine Navy. Dahil kahit gaano kamoderno ang barko, gaano kamahal ang missile, o gaano kalakas ang radar systems, kung kulang naman sa training ang mga tao, magiging limitado rin ang epekto nito. Sa huli, tao pa rin ang pinakamahalagang bahagi ng anumang military asset. Sa ngayon, maraming Pilipino ang umaasa na magtutuloy-tuloy pa ang modernization efforts ng bansa. Marami pang barko ang inaasahang darating. Marami pang systems ang posibleng idagdag. At marami pang kakayahan ang maaaring ma-develop sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon, ang pagkakabit ng K745 Blue Shark torpedoes at SSM-710 KC Star missile sa BRP Miguel Malvar ay malinaw na senyales na may unti-unting pagbabago ng nangyayari. Mula sa simpleng pangarap ng modernization, papunta sa mas konkretong realidad. At ang tanong ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo, sapat na ba ang mga hakbang na ito upang mas mapalakas ang maritime defense ng Pilipinas? O kailangan pa ba ng mas maraming assets at mas advanced na systems sa mga susunod na taon? Ilagay ang inyong opinyon sa comment section at pag-usapan natin.